Posible raw na kampo ng mga Duterte ang nasa likod ng umano'y stage shooting sa Senado. Ayon sa ilang kongresista, anila maaaring may kinalaman daw ito sa impeachment ni VP Sara. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Hindi pang Best Picture Award para sa isang mambabatas ang nangyaring barilan kagabi sa Senado. Paniwala ni Manila 2nd District Representative Roland Valeriano, political drama lang ito. Yun ang primary concern nila. Definitely, whether they will deny or admit that, yun yung primary concern kagabi. Kaya nagkagulo eh. At na-serve naman yung purpose. Kung talagang nawala na siya or nakatakas na siya, yun na yun. Nagkaroon. Unang-una ho sa lahat mga kapatid, bakit ho nila sinasabing political drama tulad ho na itong si Valeriano at saka ho yung mga kongresista dyan talaga naman ho mga kapatid nagpapatawa ho sila. Bakit ho natin nasabi nagpapatawa mga kapatid? Nangangalib na nga ho ang buhay ng isang senador. Isa pa, oras na madaki po si Senator Bato ng NBI ni Matibag mga kapatid, ano ho bang unang gagawin ng mga yan? Walang iba mga kabit, kakalad ka rin ho nila yan kung paano ho alam niyo na kung gaano ho binastos itong si former President Duterte, ganyan na ganyan din ho ang gagawin sa kanya. Ito kasi mga nandyan sa House of the Representatives mga kabit, aligaga na ho yan. Noong nagkapalitan ho ng liderato dyan sa Senate President mga kabit, medyo kabado ho sila. Bakit ho na sila nasabing kabado mga kabit? Alam na ho nila na hindi magiging pabor itong impeachment na complaint laban ho kay VP Sara. Kasi nga mga kabit, yung pagpapalitan ho ng liderato, malaking hadlang ho yan sa Kongreso kasi alam naman ho natin, kaya nga ho portwit itong si Tito Soto mga kabit para ho ma-impeach agad si VP Sara noong siya ho ay Senate President. Pero ngayon tingnan niyo mga kabit, mismong si Iskul Bukol, si Pinky Lacson, yung mga si Hontiveros mga kabit, parang nawalan ho sila ng gana na ituloy pa ho yung impeachment kay VP Sara. Kaya ito hong si Valeriano, yan mga kabit, kung maniniwala ho kayo sa mga katulad ho ng taong yan na sasabihin pineke, yan, gawa-gawa lang yung barilan sa Senado para ho makatakas si Senator Bato. Bakit ho nila gagawin yan? Isa pa, kung totoong ginawa ho nila yan, bakit sila Tito Soto, yung mga nasa minority ngayon na noon nasa majority, sila Hontiveros, sila Pinky Lacson, mga kabit, bakit wala sila sa loob ng Senado? Noon nagkakaputukan, bakit lahat sila ay wala? Malaking katanungan yun. Sino yung natira? Sila Senator Marcoleta, sila Senator Amy, sila Sen Alan. Bakit sila yung natira kung totoong wala silang kinalaman? Diba? Kaya malaking patawa ho yung mga mismong kongresista na sinasabi, gawa-gawa lang yung nangyayaring kabalbalan dyan sa Senado. Kasi mga kabdit, pwersahan na ho nilang ginagawa yan. Gustong-gusto na ho talaga nilang ilipad si Senator Bato para ho makasama ni Pangulong Duterte. Malapit na ho yung 2028, aligaga na ho sila. Aligaga na ho kasi nga malapit na maging presidente yung si VP Sara. Diba? Ang panamputukan na wala naman, tingin ko tingin ko, parang drama lang din yung putukan na yun para lang ma-divert yung attention natin lahat. O yan mga kabit, usaping divert. Bakit nila inuuna si Senator Bato de la Rosa? Kumpara naman ho dyan sa bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ninanakaw ng gobyerno, ng administrasyon. Usaping divert. Tanong ko lang ho mga kabit, nasaan na ho ba? Pinag-uusapan pa ho ba yung flood control dyan sa Senado? O na-divert na kay Senator Bato? Diba? Ganyan lang ho yung mga yan. Mapagtatakpan na naman ho yung mga taong bayaran. Saan? Sa Senado at sa Kongreso. Malaki hong sindikato kasi, yan nagpapaikot, nagpapatakbo ngayon sa administrasyon. Yan ho yung malaking katotohanan dyan. Posibleng Duterte rin anyang nasa likod nito. Hindi malayo dahil karamihan doon sa nasa majority talagang mga alay nila di ba? At ako tingin ko, bakit lalabas si Senator Bato knowing na nakapagtago na siya ng 5 buwan di ba? So sino yung nag-convince sa kanya? I don't believe na si Senator Alan Cayetano lang nag-convince sa kanya. Talaga naman mga update, nagsilabasan na ho talaga yung mga kamukha ho ni Auntie Claire Castro. Mantagin po ninyo yan mga update. Kanino naman ho nila ibinubuntong? Sa Duterte na naman ho. Kanino ho nila ipinag-iinitan? Sa Duterte na naman ho. Ganyan ho kakakapal yung pagbubukaan ng mga taong ito.
Antagin po ninyo yung Duterte kinulong nila na matanda, nandoon na ho nasa ICC na. Tapos sino pa rin ho yung pinagbubuntangan nila? Duterte. Wala ho silang bukang bibig kundi Duterte. Kahit na anong problema sa ating bansa, pilit ho nilang isisiksik ang Duterte sa totoo nangyari sa isyo ngayon. Ganyan ho sila, kawalang hiya. It can be yung mga Dutertes para sila lumabas, para makuha nila yung majority. Sa panayam sa memo with Corina Sanchez, sinabi rin ng isa sa mga House Prosecutor na tila orchestrated ang nangyaring pamamaril sa Senado. It's alarming and disturbing na may ganong kadaming putukan at hanggang ngayon wala tayong maituro kung sino ang nagsimula sa putukan. Pero talagang nakakabahala ito na sa ganong sitwasyon, it would compromise the Senate as an institution, na kompromiso ang buhay ng mga empleyado at ng mga senador. At, hindi mo maiwasang mag-isip kung ano ba talaga ang nasa likod nito. Oo, it's unacceptable, no? At dapat talaga managot kung sino man ang nag-orchestrate. Dapat talaga. Iba naman ang paniniwala ni Cavite Congress Miao Kiko Barsaga. Sa kanyang mensahe sa Billionaire News Channel, nagpupuksaan na raw sa Senado para lang maibalik si Senator Tito Soto bilang Senate President. At ang nasa likod raw nito ay ang mga gustong ma-impeach si VP Sara. Pero ang Makabayan Bloc, si Senator Bato de la Rosa ang sinisisi sa nangyaring gulo sa Senado. Gate nila, kailangan ng sumuko ni de la Rosa. Para sa agenda. Isipin nyo, mga kabdita Makabayan Block, ano bang expect natin Tinatawag nga ho silang Makabayad Block. Bakit ito sila tinatawag na Makabayad Block? Mga kabdita, pinagtatakpan nga ho nila yung korupsyon. Yung bilyon-bilyon nga ho, confidential funds nitong si Bobo Marcos Jr., mga kabdita, wala ho silang sinasabi. Nananahimik ko sila, bakit ito pagdating dito sa 125 confidential funds ng ating BP Sara, mga kabdita, ngaw-ngaw ho sila ng ngaw-ngaw. Malaking katanungan, bakit to? Kasi nga mga kabdita, diyan nga lang sa mga kongresista na di umano tumatanggap ng 150 to 200 million kada pirma na ma-impeach si BP Sara. Kaya nga mga kabdit, yung mga nandyan sa kongreso, kakaunti lang ho talaga yung totoong lumalaban, totoong nagseserbisyo. Bibilang lang ho sa mga daliri natin. Ito, isa pa mga kabdita, natatandaan niyo ho ba itong si Kong Eli San Fernando? Kinabibiliban ho natin ito si Kong Eli San Fernando. Wala ho tayong pagsisinungaling dyan. Pero bakit noong nandyan sa kongreso nagkabutuhan ho ng impeach mga kabdit? Nagulat ho tayo. Marami hong Pilipino ang nagulantang sa ginawa ho niya na nag-yes ho siya na para i-impeach ho si VP Sara. Kaya marami ho nagsasabi na bata pa lamang, trapo na. Yan ho mga kabdit, kayo ho magbibigay ng opinion kung literal na trapo nga ba itong si, alam niyo na, Kong Eli San Fernando. Kasi mga kabdit, yung pinagitan niya nga ho naman na napakaganda ho ng kanyang mga sinasabi, lalo na pagdating ho sa mga Duterte ng mga ilang buwan yung mga nakalipas. Pero nung nagkabutuhan sa Senado, na marami ho tayong nagulat. Kaya kabdit, isusunod naman ho natin. Ito nga ho, dito pa rin ho tayo kay Senator Bato. Pero yan mga kabdit, pag-uusapan naman ho natin, dito ho mga kabdit kay Miss Maharlika. Nasaan nga ho ba si Senator Bato? Lumipad na nga ho ba papunta sa ganyang bansa kasama si Senator Robin? Pag-uusapan ho natin yan. Kaya nga dito, correcta na rin ho tayo dito. Senator Bato nawawala. Darna! Itinago ba si Senator Bato? At ano ang katotohanan? Nag-aalapalos ba si Senator Bato? Okay, mga kababayan, narinig na natin ang kasinungalingan ni Bangag, nakarinig na natin, mamaya, balikan natin, no? Narinig natin ang kasinungalingan ng mga tauhan ni Bangag, si Tibag, si Clarissa Taratara Castro, ang PNP, si Nartates, at marami pang ibang mga kasinungalingan. But ganun pa man, mga kababayan, medyo mainit dahil may mga reports na hinahanap nila si Senator Bato. May mga pictures si Attorney Torion na selfie with Senator Bato na according to him, nasa loob pa si Senator Bato. Pero kung ako ang tatanungin nyo, dapat talaga si Senator Bato ay nasa safe place na hindi siya pwedeng madukot ng mga bangag. Nakakagalit naman talaga ang bangag administration. Marami kasing nagsasabi na, di ba, nung isa sa mga interview ni Senator Bato, no, na sinabi niya, tanga ka na lang, parang, hindi eksakto, hindi verbatim, pero ito yung konteksto na, parang tanga na lang daw siya
kung magpapahuli siya dito, okay, sa mga kidnapper. So, tinanong siya ng reporter, so parang ibig mo bang sabihin si PRRD ay tanga dahil nagpahuli siya? May ganun insinuation ang reporter. Pero gusto ko muna pag-usapan yan. Sabi ni Senator Bato, of course not. Hindi yun ang ibig niyang sabihin. Magkaiba kasi ang sitwasyon ni Senator Bato ng gustong pagdukot ni Marcos Jr. sa ginawa nila kay PRRD. Number one, tignan natin yung age. At yung situation ni PRRD, kasama niya yung pamilya niya. Kasama niya si Kitty, kasama niya si Hanilet. Kaya hindi nag-resist si PRRD nung kinidnap ng mga bangag. Ando doon si Kitty naman, nakita niyo, nakipagbakbakan si Kitty, nakipagbakbakan si Hanilet kay Tore, yung mga jutang genemes na ito. So, magkaiba ang pagkidnap kay PRRD at dito naman sa attempted kidnapping na ginagagawin o ginawa pala dito kay Senator Bato. Ang nakita natin doon, sa panahon ni Pangulong Duterte, kaya natin pag-usapan noong March 11 last year, na kaya sinubmit niya yung sarili niya dahil ayaw niyang masaktan yung kanyang pamilya na kasama niya at di naman na makatakbo si PRRD, nakabasto na nga eh. Magkaiba kasi kay Senator Bato. Unang-una si Senator Bato, mabilis pa tumakbo, di ba? Nakita niyo naman. Sundalo. Ang pagkakaiba nila, tsaka edad, iba, malayo talaga. So, ako, tama talaga yung hinala, yung not really hinala, no, yung aking assessment by looking at Senator Bato na hindi yan magpapahuli ng buhay. Alright? Hindi yan magpapahuli ng buhay at magiging palos nga. Hindi natin alam kung nandiyan pa ba talaga sa Senate. At tama lang kung ano man yung gagawin niya, na kung lumabas man siya, kasi hindi pa po sure kung nasa loob siya or nasa labas siya ng Senado. Ang bottom line ng pinag-uusapan kasi natin dito, mga kababayan, ang punot dulo ng lahat ng kaguluhan sa Senado ay ang bangag administrasyon. Si Marcos Jr. Siya ang nag-utos sa mga kasabwat niya nung kinidnap na si PRRD na isakay nyo na yan. Then may lumabas na reports 3 days ago na si Bangag din ang nag-utos para kidnapin si Senator Bato. At sa pakikipag-ugnayan ng support na si Trillanes, ang mga tiwali sa NBI katulad ni Matibag, yung mga putang inang yan. So, makikita mo talaga yung sabwata nila at yung eagerness nila, yung evilness pala, not eagerness. Yung evilness, yung kasamaan nila na gusto talaga nilang dukutin si Senator Bato. Kasi nagtagumpay sila kay PRRD. So, dapat ipakita nila sa mga kalaban na, kaya nila tayong pabagsakin, kaya nila tayong tumbahin, patayin, lahat ng bagay. It just so happened nung first day, nakatakas si Senator Bato sa kamay ng mga demonyong NBI, sabi ko nga, bangag agents, para siya makaboto, okay? Makaboto para mag-change ng leadership sa Senate. Ayun yung nangyari, nakita naman natin, natutukan natin. Then, dahil gigil na gigil ang mga bangag, alright, kahapon, mga kababayan, may mga lumabas din na talagang kailangan nilang dukutin si Bato. At sabi nga ni Amy Marcos, di ba? Ito, pakinggan muna natin to. Sinabi niya, ito. Ang sabi ng NBI agent, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Ayan. Okay. Tapos napanood yun naman na siguro yung kasinungalingan. Huwag natin panoorin yung kaputahan ni Bangag. Di ba? Yung mga kanyang kasinungalingan. So, nagsabi ang NBI, according to that post ni Amy Marcos, na talagang arrest Bato at at all cost. Kumbaga, walang kisihoda kung sinong mapatay. That is very Liza Tanas and Liza at Marcos Bangag at mga kasabwat nila. So, aarestuhin nila dahil pwede kasing mag-change uli, 'di ba? Or pwede silang pumatay ng tao, pwede lang gurgurin si Alan Cayetano o kung sino man kasi sabi nga ni ng NBI to Amy Marcos na walang pakialam si Bangag kung may mamamatay. Kisihoda kung sino man ang mamamatay. 'Di ba? Kasi ganito, sabi ko nga sa inyo, ganito ang Bangag administration. Kaya bago pa ito nangyari, mga kababayan, ako talagang assessment ko kay Senator Bato, sabi ko nga, hindi ito magpapahuli ng buhay. Remember, kumanta pa siya. Kahapon, kumanta siya ng PMA hymn nila na kung saan makikita mo yung kanyang very emotional na mensahe sa kanyang mga kabaro o kanyang mga comrade. 'Di ba? Kaya sabi ko nga, nung pinapanood ko to,
mukhang handa na siyang mamatay, do or die. It's either makagurgur o siyang magurgur kasi you have to defend yourself. Remember? You have to defend yourself kapag kinikidnap ka. Kasi nagdesisyon na ang Korte Suprema na binibigyan ng 72 hours ang kampo ni Senator Bato para sumagot. Right? Ngayon, mga kababayan, nung narinig ng mga bangag yun, kaya doon pumunta sila sa Senado para dukutin si Senator Bato. Pero, nagsinungaling si Marcos Jr. na, 2 hours nga ako na nagbumonitor ako sa nangyayari, ganyan-ganyan. Nakita niyo kung gaano ka-inutil si Marcos Jr. Nakita niya, nagkakagulo na ang kanyang mga anak. Kunyari, siya yung tatay na adik. Hindi kunyari, siya naman talaga. Nagkakagulo na, hinahayaan niyang magpatayan muna. Manunood muna siya. Okay? Na nagpapatayan ang mga Pilipino bago siya gumawa ng script. Kagabi, di ba? Yung script niya. So ngayon, mga kababayan, talagang makikita mo hayop na to na demonyo talaga. At sinasabi niya, wala ni isang NBI na nandoon. Kasi nung naglabas ang Supreme Court ng bandang mga alas 4 na binibigyan si Bato ng 72 hours, ang tinawagan ko si Matibag, nandoon daw sila lahat sa opisina, ganyan-ganyan. Pero hindi, may post si Edwin Amora na hindi pala 4 p.m. nilabas yung statement o ng desisyon ng Korte Suprema para magpaliwanag si Senator Bato. Around 6 something na, between 6 to 7 p.m. So doon pa lang nagsisinungaling na si Bangag na sinasabi niya ni isang NBI wala daw pumunta sa Senado. Nakita nyo, nagsusuntukan ang kanilang mga kasinungalingan kasi kung nagsisinungaling ka, sabi nga, pag nagsasabi ka ng totoo, kahit lasingin ka, paluin ka sa ulo, basta nandoon pa rin yung ulirat mo, yung sequence of events, yung information, yung factual information, hindi ka magkakamali kung nasa tama ka. Dahil yung kanilang script, labo-labo sila, iba yung sinabi ni Bangag, wala ni isang NBI, ganyan-ganyan. Tapos nakita nyo naman sa video, na may mga NBI na nandoon, mga NBI agents, may mga sasakyan na nakatambay doon. Right? So ngayon, noong nalaman ng taong bayan, dahil may mga videos naman, andyan lang naman sa Boljak TV na Boljakan natin sa Facebook at sa iba-iba pang mga Facebook na ating mga kapwa vloggers, reporters, and social media influencers. Di ba? Nung nalaman na may nagpaputok na taga-NBI, ang sinabi kanina sa press ko nila, like few minutes ago, na ay, sabi ni Tibag, ano lang yun, driver lang yun, volunteer lang kasi namin yun. Sa NBI kasi may mga nagbo-volunteer, ganyan-ganyan, but they're not official sa NBI. Nakita nyo? Linilihis nila para masabi na totoong sinasabi ni Bangag na walang NBI. Hindi NBI yun. Ano yun? Hindi yun official, driver lang yun. Volunteer lang yun. Nuknukan ng kasinungalingan. Then, mga kababayan, okay? Yung kanilang paglililang sa taong bayan, halatang-halata talaga kasi eto talaga yung mga kidnapper style. Ganito ang mga kidnappers, ganito masasamang damo na wala silang pakialam kung may mamatay, magkagulo ang Pilipino, may masaktan. Ganito po ang sitwasyon ninyo sa Bangag administration. Kaya nga nung kumanta si Senator Bato, nung sinasabi niya, basahin na lang natin kasi hindi ko na alam ang tono nito, baka magsitonado ako part 2. Sabi niya, pinost natin to pinaliwanag natin sa inyo lahat para maintindihan. Sabi niya, pinost natin to, when bells for us are rung, when bells for us are rung, di ba? Sabi niya ganun. So mga kababayan, ang ibig sabihin, ang mensahe ng pagkanta ni Senator Bato ng PMA hymn na ito ay panawagan sa kanyang mga kasamahan na sa gitna ng paggigipit ng Bangag na gusto siyang kidnapin, alright? Naging emotional siya at kinanta niya itong hymn nila na PMA, O Hail to Thee. Okay? When bells for us are rung and our last stops is sung, let generations see our country free. Ang ibig sabihin nito mga pangalaga, binaybay natin ang bonggang-bongga. When bells for us are rung, kapag tumunog na ang kampana para sa amin, meaning ito ay simbolo sa huling pagpupugay sa isang sundalo o kadete na parang kampana
sa libing o hudyat na tapos na ang kanyang misyon sa mundo. And our last tops is sung. Ibig sabihin, at ang huli naming tops ay pinatugtog na. So nung narinig ko yon, sabi ko, do or die na to si Senator Bato. Kasi emotional ka eh. Parang ano yan yung pag kumakanta tayo, ako, yung ang mamatay ng dahil sa'yo. Yung bang ginawa mo yung tama bilang isang Pilipino, ginawa mo yung tama bilang isang sundalo, bilang isang pulis. Tapos ito ang gagawin sa'yo, mas matamis mamatay ng lumalaban sa mga demonyo kaysa naman magpahuli ka sa mga kidnapper na katulad ni Bangag, ni Matibag at lahat ng mga kasabwat nila. Then ito sa isa sa mga lyrics, let generation see our country free. Ibig sabihin, naway makita ng susunod na henerasyon ang ating bansang malaya. O lead to righteous way to those solid ranks of grain. Gabayan sa matuwid na landas ang hanay ng ating mga kabaro o mga naka-uniforming gray. Okay, gray yung kulay ng suot nila, di ba? At ang sabi dito, thy virtues to display, Academy, O hail to thee. Mga kapalangga, ipakita namin, sabi niya, ang iyong mga bertud, akademya, at saludo kami sa iyo. Ngayon, mga kababayan, bakit ito kinanta ni Senator Bato? Pinapaalala niya sa kanyang mga kabaro na anuman ang mangyari, manatili ang prinsipyo sa panindigan at sa sinumpaang tungkulin. Yun ang ibig sabihin na damayan siya. Ako, assessment ko lang to na yung natutunan nila sa training nila bilang PMA-er, huwag nilang kalimutan yon mga kababayan. Kaya nga nag-post tayo kanina, mga kababayan, ng logo ng PMA, Philippine Military Academy, Courage, Integrity, and Loyalty. Kaya sabi ko, arestuhin nyo na yan, arestuhin nyo na. Sabi ko, ang sakripisyo, dangal at panata sa bayan na protektahan ang mga Pilipino hanggang sa susunod na saling lahi ay gampanan nyo na. Parang awa nyo na, panagutin nyo na si Bangag, si Liza Tanas, at lahat ng mga yan. Dahil sumumpa kayo, kayong mga kasundaluhan, kayong mga pulis na protektahan ninyo ang bayan ninyo, hindi ang adik na si Marcos Jr. Kaya very emotional, okay, ang mga tao na nandyan sa labas ng Senado dahil nakikita namin na ang ginawa ni Bangag ay talagang purely kidnapping na ipagkakanulo si Senator Bato sa ICC sa Banyaga. Paulit-ulit na lang ang history nating mga Pilipino na nagtatraidor ang ating mga namumuno para ibenta tayo sa ibang lahi. Kaya nga, 'di ba, doon sa pelikula ni Juan Luna na ang kalaban natin ay hindi mga Banyaga, kundi ang ating mga sarili. So ang kalaban natin hindi Amerikano, hindi China, actually hindi ICC. Ang kalaban natin ay ang nasa loob ng Malacanang, yung mga jutang jininang yan na gustong kidnapin si Senator Bato dahil nagtagumpay sila kay Pangulong Duterte. Kitang-kita ang kasinungalingan ni Bangag na hindi kami nagpadala ng NBI dyan. Chuchu, alas 4 pa lang tinawagan ko si Matibag. Ganyan-ganyan. Na wala naman sir, andito kami sa loob ng opisina. Putang ina. Tapos nandoon na witness natin, nasa media, na cover yung NBI, yung pag-drill nila. 'Di ba? Doon napilit nilang, isara ba yun or isara yung pintuan na yun, 'di ba? Nag-viral na yun. Tapos ang sabi ni Matibag dyan, mga kababayan, ay hindi kasi nanghingi ng tulong ang GSIS sa amin, sabi ng hayop niya, tadali lang para makita natin yung eksaktong sinabi para hindi tayo magkamali. Alright? Sabi ng julol na Matibag, mga kababayan, alright, sabi ng hayop na to, grabe talaga ito mga palangga. Ang sabi niya, humingi na daw ng tulong ang GSIS sa kanila dahil nga daw may mga usaa ay nandoon sa GSIS building. So ngayon, mga kababayan, ang sabi ng hayop na to, na bakit daw may drilling. Sabi niya, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS
Yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon sa Senate. Gusto niya isara yung lugar na yon kasi labas-masok na ang mga tao at hindi na ma-secure ang employees. Kaya kung makikita nyo po yung video, drilling, tapos hinaharangan ng metal cabinet para hindi po madaanan ng lugar na yon. Una, sinungaling. Kung kailangan nila ng mga utility personnel, na meron pala kailangan isara doon na pinto. Bakit ang NBI ang magdidrill? Part ba yan? Tangina mo, matibang hayop kang supot ka. Part ba ng trabaho ng NBI agents na mag-drill? Di ba merong utility personnel ang bawat building? Alam ko yan. Dahil ahente ako dati. Bawat building na yan, may mga engineering departments, may automotive something, yung nag-aalaga o nag-take care ng mga cars, electrical, chuchu-chuchu, mga ganyan. Bakit NBI, ang putang ina mo kang putang ina kang kahayup-hayupan ka, bakit NBI ang magdidrill? Kung nangihingi pala, kung kailangan nyo pala takpan yon o saraduhan, dahil labas-pasok yung sinasabi mo nga tao, doon pala nagsisinungaling ka ng puki ng ina ka eh. Mga kababayan, maintenance, thank you for that. Thank you, Marian. Yeah, maintenance. Bakit hindi tawagin yung maintenance guy? Para mag-drill. Eksperto ba yan, yung mga NBI na yan? Di ba? Ang expertise na mga yan, maghawak ng baril, pumatay ng tao, o yun o magtapo ng mga tao, na gusto nilang itapon sa ilog o sa bundok. Hindi nila trabaho. Doon pa lang mga kababayan, kung pag matalinuhang assessment, talagang dapat bitayin na itong putang inang matibag na to. Sige nga, magpaliwanag ang impacto ka. Sabi ni Bangag, walang NBI. Then now, sabi mo, yung mga NBI agents na yon na nakita na nakalagay pa dito sa logo ay tinawag lang ng GSIS head kasi nga labas-masok yung mga tao. Putang ina nyo, gagawin yung tanga yung mga tao? Kailangan nyo pala ng maintenance guy. O driller, whatever, kung anong tawag niya sa nagbubutas-butas niyan. Diba? Bakit hindi yun ang tawagan itong GSIS, head na ito, mga kababayan? Nakita nyo kasi nungalingan. So, nagsusuntukan. Dahil si Bangag, natataranta na kagahapon, madaling araw dito sa Amerika, no? Dahil nga hinahanap na rin natin siya, nasaan na yung hayop na Bangag? Dahil, yun na yung unang script nilang nilabas para lang masabi ni Bangag na hindi ako nag-utos na ipapadampot, na ipapa-aresto si Bato kasi kailangan natin sumunod sa batas. Dito, sa putang inang presko ni Batibag, few minutes ago, sinabi niya na day one pa lang aarestuhin nila si Bato de la Rosa dahil dyan sa ICC a warrant of arrest, nagbit-bit ng isa pang supot na traidor sa bayan na si Trillanes na walang pakialam na magkagulo sa bayan natin sa loob ng Senado dahil lang sa kanyang inggit, sa kanyang bitterness sa mga Duterte dahil never ever ka, Trillanes, mamahalin ng taong bayan katulad ng ipinapakita na pagmamahal ng taong bayan sa mga Duterte. Never ever ka makapantay na puki ng inakang hayop kang duwag ka. Yan ang katotohanan mga kababayan. Kaya nakikita nyo ito, kung asasalansan ninyo ang mga kaputahan ni Marcos Jr., mga kababayan, talagang desidido silang papatayin whoever, kung sino ang haharang-harang sa daan. Tapos bakit ngayon, mga kababayan, okay, ang ginagawa nila, ang tawag dito, bakit nila, una pa lang, first day pa lang nagbida-bidahan na si Matibag doon, di ba? Nagyabang ang mga taga-NBI na may dala silang mga habang baril, mga matinding kalibre, ganyan. Tapos sasabihin na wala naman kaming intensyon na arrestuin namin si Bato. Wala kayong intensyon? Mga kababayan, alam nyo na itong gobyerno ninyo ay kayong mga pulis, kayong mga sundalo, sana sundin nyo yung hymn ninyo, yung kanta ninyo na sinumpaan ninyo na magkaroon kayo ng courage, magkaroon kayo ng wisdom, magkaroon kayo ng pagmamahal, magtumupad kayo sa inyong panata o pangako, sa taong bayan.
na ipagtatanggol nyo ang bansang Pilipinas at ang kanyang mga tao, which is ang Pilipino, ilaban nyo dito sa mga bangag na to. Tanga na lang talaga itong mga hayop na mga general na hahayaan na si Marcos Jr. ay patuloy na magsinungaling kasama ang asawa niyang kidnapper. Mga kidnapper sila, mga kababayan. Ganito ang sitwasyon ninyo, nakakahiya tayo sa buong mundo. Then tinitwist nila sa international media na kaya daw nagkakagulo doon sa Senado dahil si Senator Bato ay ayaw sumuko. Putang ina! Ang nagbibigay ng feed dyan sa international media, ang Marcos Jr., ang Lisa Tanas, binabayaran nila yan ng multi-million pesos. Maybe couple of hundred of thousand, baka $1,000,000 pa, para sila makakonect sa mga international media para i-twist ang balita. Ang katotohanan, mga kababayan, kaya sila nandoon, kaya nagkaputukan dahil gusto talaga nilang dukutin si Senator Bato. At kaya sila gigil na gigil kasi baka may mapatay sila, 1, 2, 3, pag kulang na yung majority, pwede na sila ulit mag-change of leadership na naman. Kasi gigil na gigil sila, hindi nila, naitbulaga sila nung nag-show up si Senator Bato nang nagkaroon ng botohan para palitan si Tito Soto Miles na maaga pa lang lumayas na ang duwag na supot din. 'Di ba? Kaya hindi nila matanggap 'yon na nabawi, okay, ng kaalyado natin ang presidency, ang Senate presidency kay Tito Soto Miles. Kaya ito, gigil na gigil si Lisa Tanas, hindi yan hindi yan magpapaalkanse ng ganyan. Papatay at papatay ng tao yan. Ganon kasi ang mga adik. Feeling nila, di ba? Feeling nila sila ang makapangyarihan sa lahat. Kaya hindi yan sila papayag. Lisa Tanas yan, bangag yan. Yun ang dahilan kung bakit nagkakaletse-letse ngayon dyan. Mga kababayan, dahil hindi nila matanggap na nagwagi, okay, na nabilang ang boto ni Senator Bato to change Tito Soto sa kanilang panggigipit dahil ang bottom line is the maleta na hinakot ni Bangag. Kaya ayaw nila, kaya gusto nilang manatili si Tito Soto bilang presidente para hindi mapatawag ang tunay na mga involved sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, si Tambaloslos, si Lisa Tanas, si Sandro Marcos, si Bangag Jr., si Pangandaman, si Bersamin, si Recto, lahat ng pinangalanan ng 18 Marines. Kaya sila gigil na gigil dahil syempre nag-change of presidency, bakante lahat ng mga posisyon sa kanilang mga committees, mga kababayan, hindi nila ngayon mapagtatakpan si Marcos Jr. Yan ang katotohanan dyan. Kaya hindi matanggap-tanggap ni Bangag ang nangyayari ngayon. Pero ang question natin ngayon, nasaan ba si Senator Bato? Tinago ba ni Darna? Sabi ni Darna, ding, itago mo si Bato. Or talagang si Senator Bato ay palos lang. Tangay na. Hindi naman niya magiging bato kung ano lang. Kung tatanga-tanga lang, di ba? Di ba? Hindi yan magiging PNP chief. Nang ganun-ganun na lang kumpara dito sa Nartates na to, parang 10 mga 3 bulati na lang ang hindi pumipirma. Walang kasustansya ang bunganga dahil once kasi ang isang head ng isang departamento ng isang gobyerno, kung ikaw ay nandiyan dyan para sa taong bayan, spontaneous yan. The way you talk, the way you execute your communication and everything, galing yan dito. Pero kung nandiyan dyan ka, para protektahan lang yung mga bangag, magsasanto-santo talaga yan. Magsusuntukan talaga ang kanilang mga kasinungalingan kapag ikay nagsisinungaling. Katulad ng ginagawa ni Bangag. Katulad ng ginagawa ni Matibag. Katulad ng ginagawa ni John Vic Supot at ni Ombudsman Remulla. Tika muna, hindi na natin nakikita si Remulla, baka patay na. Dahil isang bulati na lang hindi pumipirma dyan sa hayop na yan, di ba? Di ba mga kababayan? Ngayon, ang question natin dito, right, sa mga hayop na ito, sa kanilang mga kasinungalingan, na sinasabi nga ni Matibag, ayun, pinangalan na pala nila yung, okay, yun nga, sinabi nila na hindi nila empleyado yung gwardiya na yun, na may pangalang Mel, na nagngangalang Mel Oragon.
O Oragon, mga ganyan, ang pangalan. Yeah. So ngayon, mga kababayan, dito, dapat na kumikilos na yung taong bayan eh. Dahil ginagawa na kayong katawa-tawa. Pero alam nyo naman na demonyo ang bangag administration na ito. Ang bottom line dito, ang baleta para hindi sila masukol dyan sa Senado. Ang bottom line dito, kailangan i-impeach si Sara Duterte para pagdating ng 2028, wala ng Sara Duterte. Or damputin si Bato, damputin si Bongo, damputin si Sara, lahat para maisakatuparan nila ang forever Marcos na naman. Pwede magkaroon na naman ng martial law, gamitin nila itong pangyayaring ito. Or later on, wala ng what? Wala ng election. Dahil martial law na eh. Martial law na nga ngayon eh, undeclared nga lang. Dito mo makikita, mga kababayan, na talagang tapat ang mga tao, ang mga Pilipino ay manindigan. Ang nakakalungkot lang, kasi may mga Pilipino na kahit nagugutom, okay? Nagugutom ay tinatanggap pa rin nila na ganitong klaseng gobyerno ang meron sila. Ganitong klaseng pamumuno ang ginagawa. Harap-harapan ng pagigipit, harap-harapan na gustong pumatay ng tao, mga kababayan. Yes. Ano ang paliwanag nitong Oragon na to o Oragon? Nagpaliwanag na ba siya? Bakit hindi ipatawag yan? Bakit puro kasinungalingan ang finifeed nitong Bangag administration na ito? Doon pa lang sa statement ni Bangag kagabi. Mga palangga, doon pa lang sa statement ni Bangag kagabi, dapat alam nyo na nanuknukan siya ng sinungaling. Saan ka makakakita ng presidente na nanunood lang habang nagpapatayan ang kanyang mga kinasasakupan? Ibig sabihin, mga kababayan, adik lang. Nagkakaroon siya ng satisfaction habang nakikita niya na nagkakagulo ang Senado, nagkakagulo ang police, ang mga military. Yan ay pang-adiktos lang yan, mga kababayan. So ngayon, right, ang eksena ngayon, gusto ni Amy Marcos na tanggalin si Matibag. Kaya nanawagan siya, natanggalin daw si Matibag at yung iba pa. Ito si Amy, okay ka na sana dyan. Okay, so far kakampi natin siya dyan sa Senado. Good thing yan. Okay, pero never again. Okay? Kasi dapat, mamuno na siya eh. Dahil alam niya ang kapatid niyang adik. Bakit si Matibag ang tatanggalin? Ang kapatid mo dapat ang tanggalin. Di ba gigil ka kay Lisa Tanas? Dahil sabi mo nga, napapaligiran na ang kapatid ko, ay ading ko, napaligiran na ikaw ng demonyo. Alam mo na pinagigiligiran na ng demonyo si ading mo at alam mong adik. Manguna ka. Ikaw ang manguna, manawagan sa Senado, sa kapwa mo senador. Ikaw ang manawagan, Amy, sa PNP, sa AFP, na sabihin mo, adik ang kapatid mo. Magnanakaw, kidnapper ang kapatid mo. Hindi pwedeng si Matibag lang. Dahil ang nag-utos sa kanya, dahil sinabi na rin mismo, ikaw na rin mismo, Amy, ang nagsabi, ikaw na rin mismo nagsabi, bakit si Matibag lang? Ito, mga kababayan. Pero ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya Yeah. Yan nakita niyo, di ba, mga kababayan? Ibig sabihin, concern naniniwala tayo sa sinabi niya. Pero blood is thicker than water, ika nga. Bakit si Matibag ang tatanggalin lang? Pag tinanggal mo si Bangag, Amy, at ikaw ang una dyan na nawagan, automatic ang BFF mo na si Inday Sara will take over. Ikaw ang magtawag ng people power. Sinabi mismo sa iyo ng NBI agents na ang kapatid mong Judas, ang kapatid mong adik, ang kapatid mong kidnapper, okay, ang may gawa kung bakit nagkakagulo kayo dyan sa what? Nagkakagulo kayo dyan sa Senado. Diba? Sindikato ang gobyernong ito. And now, look at the DICT. Nagpa-press con sila, like an hour ago. Anong press con nila? Tututukan daw nila, DICT, Department of Information and Communications Technology. Tututukan daw nila kayo mga palangga, influencer ka man, vlogger ka man, whoever you are, na nagpo-post sa Facebook, tututukan daw nila kayo
na baka mag-post kayo ng kung ano-ano para daw, para baka sakaling, manawagan kayo or what. Natatakot sila. I advise you, pag nanawagan kayo, peaceful ang panawagan. Lumabas kayo sa bahay, peacefully. Manawagan kayo sa lahat, PNP, AFP, ng peaceful. Dahil hindi naman papatay ng tao, tayo. Hindi naman tayo lalabas para manggurgur. Dahil ang tunay na mamamatay tao ay ang administrasyon ni Bangag. Sinabi na mismo ng kapatid niya. Karirinig niyo lang. Arestuhin si Bato, kasi hodang may mamatay kahit sino, patayin. Basta arestuhin si Bato. Right? At nakikita ko actually naluha ako kanina, may napanood akong short video, na ang mga kapulisan natin sa labas ng Senado at ang ating mga kapatid dyan na nagrarally, Muslim, Kristiyano at ibang mga vloggers na nagbibigayan ng tubig, ng pagkain. Napakaganda ng kanilang pagsasama dyan. Although may nanggugulo na mga nakaputi, hindi naman lahat nakaputi, pinadala ni Bangag. Pero marami na mga batang biktima na minor de edad, binayaran ng Bangag administration para guluhin ang peaceful na gathering dyan sa Senado. Mga kababayan, ang hayop na gobyernong Bangag na ito talaga ang kasalut-salutan. Kaya sila natatakot. Kaya yung DICT ay winawarningan tayo na sa mga posting natin, baka manawagan kayo dyan, gurgurin si Bangag. Huwag kayo manawagan na ganun. Pwede mo sabihin, gurgurin sa pwesto. Not literally na gurgurin. Kasi hindi niya naman kaya manggurgur kay Bangag. Nakapaligid dyan yung mga demonyo niya, di ba? Unless na lang ang gumurgur kay Bangag, mismo yung nasa likod niya. Pero tayo, wala tayong kakayahan yan. So, peaceful gathering ang ating pananawagan at himukin natin ang puso, ang kaisipan ng mga AFP, PNP, na sana hindi na sila magpakasupot-supot dahil nakikita naman nila yung ginagawa nitong Bangag administration na ito. Right? Yes, may mga reports na may nagurgur daw doon kagabi. So we don't know yet. Okay, hindi rin natin alam kung nandoon pa si Senator Bato, although may mga balita na natagpo na may sighting daw, mga kababayan. Actually, bago ko makalimutan, may nag-send sa atin, no? Breaking. Senator Robin Padilla is reportedly at NAIA at 4 a.m. today, though it remains unconfirmed if the Senate authorized any foreign travel. This development follows reports that Senator Bato de la Rosa exited the Senate premises at 2:30 a.m. today. The Senate's final session day is scheduled for June 4. Okay? Nagbakasyon lang siguro, mga kababayan. So, ako, sa tingin ko wala na si Senator Bato dyan sa loob. Kaya nga tuwang-tuwa ako. Kung yan ay wala na siya dyan, lalong magwawala sa galit talaga itong gobyernong Bangag. Galingan mo, Senator Bato, dahil ang sabi naman ni Senator Bato, sasagutin niya lahat ng kaso na gustong ibato sa kanya sa atin bansa sa local courts. Pero, hindi sa mga banyaga dahil, ulitin natin, kapalit ng maleta, according sa 18 Marines, binigyan si Sopot Trillanes at ang ICC nakipagsabuatan sila para, ipagkanulo si PRRD. Ako ang unang nag-expose sa inyo yan, 2023. Pinakita ko pa sa inyo ang mga passport ng mga putang inang taga-ICC na yan. So itong pinag-uusapan natin, matagal na dapat nawala ang mga Bangag na yan. Dahil nagsabuatan talaga si Lisa Tanas, si Marcos Jr. sa taga-ICC. Kaya dapat hindi na sila magtagal dyan sa Malacanang nadala. Ang ginagawa nila ni Bangag dyan, magsinghot, magnakaw, mag-orgy, maglasing ang mga jutang ginimis. Na nakawin ang pera ng bayan, sigu-siguno. Tingnan nyo. Asa na si Tambaloslos? Ang sabi, di ba? Si Tambaloslos ay pinangalanan naman ni Zaldi ko yan eh. Bakit hindi mahuli-huli si Tambaloslos? Kasi lahat ng sinasabi ni Ombudsman Remulyang Hayop, yung ICI nila dati, at ni Tito Soto Miles about, at itong si Lacson about kay Tambaloslos, lahat yun ay mga script lang. Wala silang balak ikulong. Etong si Tambaloslos o panagutin. Kita mo, nakipagsabuatan si Tibag. Diba? Si Tibag na maggawa ng fake money, illegally sa recto, remember that? Doon sa kanilang alleged extortion daw, nitong patay gutom vlog, di ba? Ganyan-ganyan. So, talaga nilabag nila yung batas para daw what? Okay?
para tulungan nila si Tambaluslos para hulihin itong extortionista dahil maglalabas daw ng watusing video na pasabog, Lahat sila magkasabuatan. I hope Alan Cayetano, will do the right thing. Kasi sabi ko nga, itong si Alan Cayetano, gigil na gigil ito dati kay Marcos Jr. Dahil hindi ko makalimutan, nung gigil na gigil ako kay Alan Cayetano, nung sinabi niya na kay Bangag during the Vice President debate, di ba, in 2016, pati minuto ko, pati oras ko, nanakawin mo. So from that point, mga kababayan, alam ko nagigil si Cayetano dito kay Bangag Jr. But syempre, senador yan, hindi naman pwede awayin na ng awayin everyday. Pero syempre, dapat awayin niya kung ako lang masusunod. Awayin ko everyday yan dahil magkahiwalay naman ang executive at ang legislative, di ba? But ganun pa man, sana gawin ni Alan Cayetano at naniniwala naman ako sa kanya na gagawin niya yung tama this time. Pero kagabi, bakit, tumawag-tawag si Bangag kay Alan Cayetano para what? Okay, para kunwari concerned siya. Magpapadala ko dyan si John Vic Suput. O ipapadala ko dyan si ganito para i-secure kayo dyan ng mga senador, di ba, na maproteksyonan kayo. Yun ay katarantaduhan. Katarantaduhan yun para lang masabi na concern si Bangag sa mga senador. Pero ang totoo, siya ang mastermind. Siya ang nag-utos na magkaletse-letse ang buhay ninyo, mga kababayan. Alright? So, hindi natin alam kung confirmed na kung lumabas si Senator Robin Padilla, lumabas si Senator Bato. Pero kasi ang naalala ko habang nag-vlog kami kagabi ni Spoke Sari Roque, nagtututo kami kagabi dyan sa pangyayaring yan, na may isang reporter na nagsasalta na magkasama ng mga medyo nagtatakbuhan, yung doon sa loob ng sa loob ng Senado, ng plenaryo, ay magkakasama si Senator Bato at saka si Senator Robin Padilla. Para alam mo, nakikita ko si Robin Padilla, maatapang-atao yan. Yan ang mga tipong Bonifacio. Ganon din si si Senator Bato. Kaya dapat tatlo kami magsama. 'Di ba? Itayo ang bandila. Gorgorin sa pwesto ang mga jutang ginemis na mga bangag. Pero sabi ko nga sa inyo, tama talaga yung assessment ko kay Senator Bato. Kung ako si Senator Bato, hindi ako magpapahuli ng buhay sa inyo. Patay kung patay sa ngalan ng pag-ibig sa bayan. Sa ngalan ng sinumpaan ko sa PMA hymn o kinakanta-kanta namin na dapat ang aming mga pangako, mga panata na proteksyonan ang aming bayan. Ang natutunan natin sa PMA, kunyari ako na sa PMA, ay isabuhay natin para proteksyonan ang ating bayan dahil ang mamatay ng dahil sa iyo, mahal kong Pilipinas. 'Di ba? Patay kung patay. Kesa naman hilain ka nila, putangin na hindi ako papayag. Senator Bato, wag kang pumayag, nakaray-karayin ka ng mga demonyong yan. Only one life to live in this world. Mas masarap mamatay ng may dignidad at masarap mamatay ng lumalaban kesa mamatay ka ng duwag. Hindi ka duwagan kung nilunok ni Darna si Bato. 'Di ba? Hindi ka duwagan kung si Senator Bato ay wala na sa Senado. Ang tawag dyan, diskarte. Maro. Hindi ka pwedeng sumuong sa mga demonyo. 100 sila, isa ka lang. Right? Hindi mo pwedeng pagbigyan. Yung kagustuhan ni Satanas ni Bangag na siya ay kidnapin. Nag-kidnap na nga nila si Di ba? Nakidnap na nga nila si PRRD. You have to do something. Kayong PNP, AFP, sabi nga ni Senator Bato, yung kanta ninyo ay inyong isabuhay. Alam nyo siguro kung ikaw ay sundalo, no? Yung pinagdaanan mula sa pagiging kadete mo, from step 1, step 2, step 4, lahat ng mga laban mo sa buhay, kung ikaw nakipag-bang-bang-bang sa Mindanao, kung saan mga laban, iiyak ka talaga. Kasi ginawa mo yung serbisyo mo para sa bayan. Tapos uulihin ka lang, tapos ipagkakanulo ka sa banyaga, ay putang ina, magurgura na lang tayo, patay o buhay. Kung ako, hindi talaga ako papayag na hila-hilain ako ng mga adik. It's either ako o sila. Yun lang. And I hope safe ka, Senator Bato, dahil hindi, sinabi ko naman sa inyo yun. Kaya nga, di ba, nanggigigil ako sa ako naman aminado, di ba? Nasabi ko, dapat noon pa,
2023 pa lang, kung nakinig kayo kay Inday Maharlika, tapos na sana ang laban natin sa mga bangag. Kung sinuportahan nyo sana nung inilabas natin ang authenticated video, kung sinuportahan sana ni Amy Marcos yan. Yun ang pinakagalit ko kay Amy Marcos. Amy, kung sinuportahan mo sana yung authenticated video na nilabas ko noong 2024, kesa lumabas ka noong November 2025, tapos na ang adik mong kapatid, tapos na si Lisa Tanas, tapos na ang mga kasabwat nila, tapos na ang mga nagnanakaw ng mali-maleta. But hindi mo ginawa because blood is thicker than water. Yun, mga kababayan. Ngayon, ano ang mga eksena nila ngayon? So, kanya-kanyang palusot itong gobyerno ni Bangag. Mga kababayan, kanya-kanyang palusot na kunwari concerned sila sa inyo. Kunyari, mga kababayan, ipapatupad nila, susundin nila ang sinabi ng Korte Suprema, pero nanginginig pa ang bilat ni Lisa Tanas at ni Bangag, ang buli ni Bangag, magpadala ng NBI agents para kidnapin si Senator Bato. Alright? So ngayon, mga kababayan, itong hayop na to, ng Bangag administration na ito, talagang ibang klase ang kakapalan ng pagmumukha nila na nahuli na sila, may NBI logo na yung nahuli, tapos sasabihin nila, hindi namin yan, hindi yan, chinek namin yung kanyang record, ano lang yan, volunteer lang yan, chuchu lang yan. Yun ang sinasabi ng hayop na ito. Dapat hindi lang si Matibag ang tanggalin, Amy Marcos, manawagan ka na tanggalin ang ulo ng kapatid mo diyan sa Malacanang. Tanggalin ang ulo ni Lisa Tanas sa Malacanang dahil sila ang kidnapper, lahat magnanakaw, ang patuloy na nagpapahirap sa ating bayan. Okay? Nakaalis na. Okay, nakaalis na daw si Senator Bato pero hindi pa rin kino-confirm yan. Baka natutulog lang, kayo naman. Pero imagine, whatever, kung ano nangyari nung, let's say for granting, na si Senator Bato ay wala na. Clap, clap, clap. Mabuhay ka, Senator Bato. Ibig sabihin, isa kang palos. Nakasama mo si Darna kagabi. Wag na wag ka magpapahuli sa mga demonyo. Wag na wag. Dahil hindi natin papayagan ang ginagawa ng mga hayop na ito na patuloy na lang tayong saktan, patuloy na lang tayo pagnakawan. Ano pa ang silbi mo nang naging PMAyer ka na ikaw ay matinik, matulis, makintab na sundalo. 'Di ba? Kahit makintab yung ulo mo, Senator Bato, wag na wag mong hahayaang kumislap sa mga kalaban. Dapat ilibing mo muna. Nagtago ka dun sa ice cold water. Nakita ko yung video niya. Ice cold water, lumubog ka muna nang hindi nila makita yang iyong kalbo na yan. Dahil yan ang target nila, mga kababayan. Sobra na ang ginagawa ng mga hinayupak na ito at ang kanilang ang kanilang mga kakaduwagan. Okay, eto. Kudos, mabuhay ang mga senador na nag-stay kay Senator Bato. Lahat kayo, kasama na si Amy. Naman na siya dyan. Siyempre, bigyan namin natin na siya ng palakpak kung kailangan natin siya bigyan ng palakpak. Right? Kasama na siya doon kasi hindi nila iniwanan si Senator Bato.